Sabi mo nga, mas priority mo ang huler gamit sa hanap buhay kaysa doon sa uniforme ni Mariel. Ayun po kabarangay, yun po ang inaano ko kasi hanap buhay po namin ito. Nahihiya na po ako dun sa taong inaano ko, kinukulit ako. Ay pura ko sa pasensya na ka ako pag nakalog, kailan pa niya. Kaya po sabi ko, ano na lang ako ang buhay. May hinaan din po ako kasi lahat-lahat may problema ang mga ano ko. Sabi ko laban lang po. Nahihiya po ako sa kahirapan talaga ngayon. Ang sabay-sabay ay estudyante, lahat na po dun. Subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po. Salamat po. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga katuwang. Ito pong muli si Efren Espanyol. Ngayong hapon, samahan niyo po ako, pupuntahan po natin si Ate Malu. At may tatlong kahilingan, may tatlong request sa atin si Ate Malu. Message lang po sa akin ng anak niya si Lani. Tawag dito, pina-follow up ako dun sa request ni Ate Malu na para sa huler daw. Akala ko tuloy may utang ako sa kanya, no? Nag-message din sa akin, pina-follow up ako ni Ate Malu dun sa allowance daw ng mga anak niya. Then naalala ko, meron pa siyang isang request sa akin doon sa uniforme ng anak niyang si Mariel, mga katuwang. So yan po ang pupunta natin kay Ate Malu. Kaya tara po, puntahan natin. Ito na si Ate Malu. O, kumusta ka, Ate Malu? Po kabarangay, mabigat din ang pinagdadaanan na. Mabigat ang pinagdadaanan. Kasi po yung... Ay, wag mong tambayan, daanan mo lang. Ay, hindi po nga ano, nadating po lang kami. Saan kayo galing? Nagkalakal, sobrang... Nagkalakal. Doon nakarating kami sa Kalasgasan. Kalasgasan. Eh, kakaunti ang kita. Sama Ha? sa kulang pa sa allowance bukas ng 3. 300 pesos kasi yung allowance, ano, nung Hindi na lang ako 50. Tres Marias. Imbis na 100, 50 kasi naano ko naman, ano naman ng bukas. Oo. Tapos yung nahulir ko, yung kulang, sinisingil ako, matapos na daw abuan. Magkano ang kulang niyan? 2.5 pa po. 2.5 pa. Laki-laki pa. Kung pahulog-hulog kasi tama lang mabili akong 2 kilong bigas sa eskwela, puro ano po. Kaya wala din po ako may... Kanina nga sabi ko, puntahan ka ako natin si Ate Malu at naaalala ko, bali 3 yung kahilingan ni Ate Malu Kaya po, sa mga sponsors natin, sa mga katuwang natin. Una ka ako, yung para dito sa huler, yung naggawa nitong huler. And then pangalawa, doon sa allowance nung Tres Marias, yan po nga. uniforme ni Mariel. Ano pa ba? Naalala ko, yung 3 yun, ano? Yung po, inaano ni Sophia, si Sophia, 100 na pong 100 ang ano kasi minsan may bayaran daw siya sa school, mga ganito may bibilihin ng ano. Sophia, Si Sophia po yung sa ano, yung panganay. yung sa Vineyard. Nandun pa rin ba siya? Doon na po siya mag-graduate. 12 na siya. Yun ang mabigat-bigat kasi pamasahe nun magkano? Minsan po, 100, kulang pa. Mama, wala pa akong kain dyan. Maghapon siya, nakain na lang doon sa isang tinapay. So, ayun dalawa, si Mariel tsaka si Stephanie. Kaya po sabi ko, ay, ano pa ni Kambal, ay si mama niya, minsan walang pasok, minsan mayroon. Anong trabaho ni Lani? Ay, nag-sama-sama po mga ngalakal doon sa kapatid. Nangangalakad din si Lani? Oo, kasi wala pa po siya pinipiling trabaho. Oo, galing naman, tama yun. Nasa line siya. Pagka magulang na tayo, wala na tayong pipiliin trabaho talaga. Para lang mabuhay, may maipantusto sa mga anak natin, sa pamilya, ano? Kaya po yun ang inaano niya. So itong huler mo, kinukulit ka na nung gumawa. Po, sabi yung ano niya, atraso mo. Eh, sabi ko, saka muna, wala pa ka kumain. So bali 3 yun. Sabi 3 ang kahilingan ni Ate Malu. Kaya po sabi ko, Ngayon ganito, alin ang mas mahalaga? Yung para sa huler mo o yung para sa uniforme ni Mariel? ay, sa ano ko po, hauler.
Ha? Diyan po sa hulir ko muna. Kaya sabi Mas ko, importante ang huler. po kasi baka ano yun sa akin, di wala akong panghanap buhay. Paano ang araw-araw Kung na? paano naman ang uniforme ni Mariel? Eh, balay po, pag nakaluwag-luwag, mabilihan ko siyang isang blouse, isang palda. Yung luma mo na po ang pinagamit ko sa kanya. Luma na. Pwede pa man na, Baka naman yung pang-itaas, labas na ang pusod. hindi man po. Di naman. Kaya sabi ko, Kasi paglabas na ang pusod, ibig sabihin mga ano na yun, maliit-liit na. nagtataba si Marie. Sabi ko, pasensya mo na, bunso, kasi wala pa kako kitang Sabi ko, unahin na hanap buhay kasi sa araw-araw yung pumasahe. Saan ko kukunin yun? Kaya nga. Sabi ko, Mabigat. pa ni agom ng gamot. Minsan, Gamot pa nga pala ni Kuya Ramil, ano? yun sa kasi yun. So yung kinikita ninyo ni Kuya Ramil sa pangangalakal na 300 pesos, Kulang pa po. kulang na kulang kasi nga pambiling bigas, allowance nung Tres Marias, gamot pa ni Kuya Ramil. Kulang po kaya sabi ko, paano ka ako ito kahit dublihin natin ang nagmuro pa ang bakal, imbis na 15, naging 11. Imbis na 15 ang 1 kilo, naging 11 pesos. Magkano na lang ang ko dun. Kaya sabi ko, puno kami kanina, wala din nangyari. Tama lang. Punong-puno yan kanina. Mga plastic. Magkano nabenta? Nag 350 man. 350. Punong-puno Kasi dito. mga plastic boot. Gasolina pa. Gasolina, 50 lang na gasolina ko. Di 300 nga. Tama lang yun, allowance bukas nung 3. Yung pambigas nyo pa, gamot ni Kuya Ramil. Hindi na po magkain. Ha? Lagaan ko lang siya agong talbos. Talbos. Ayun po, may kangkong akabarangay. Ha? Ano yan? Lakangkong, Para saan yan? dinalagayin ko na lang. Bukas, mamaya ulam. Lalagyan ko na yung kabibi ng tulya. Sabi ni Ate Jinky, binibigyan mo naman daw sila ng ulam minsan-minsan. Sabi ko, sasabihan ko si Ate Malo, bigyan kayo ng ulam madalas na. Dalas-dalasan. Minsan po kapag may bigyan ko talaga. Sa kalamihan niyo. Ilang kayo dyan? Nasa po kami, 8 na garo. 8, dami nga. Minsan, dinadagdagan ko na pag nagulay ako ng gabi, talagang kasama niyo yung Dapat pag nagluto ka ng gabi, pag nagluto ka ng ulam pang isang barangay. Kaya po sabi ko, 3 na ang bahay. 3. Ilan ang bibig naman. May mga sakit pati. Kuya Domingo may sakit, Kuya Ramil may sakit. Buti yung 2 bagong dating galing Manila, wala naman sakit. Sinumpong po ng hika. May hika, may asma. Yung kapatid ng hika. Okay. Sa sobra po bagang init ka barangay. Magaling man na inuubo pa. So yun, Kaya sabi ko laban lang po, may pinagdadaan. naalala ko yung sabi ni Mariel, sabi mo 1,000 pesos ang kailangan niya para doon sa uniforme. Ilang uniforme yun? 2 blouse, saka 2 palda. 2 blouse, 2 palda. Kasi pag mabili po ako na nasa higit 400 yung hamana. Pag magpatahi ka, makakamura-mura ka. Paris na. So kung magbigay akong 1,000 pesos, masusuot na bukas ni Mariel. Ayun po, po na si Marie. Pero sabi mo nga, mas priority mo ang huler. Gamit sa hanap buhay kaysa doon sa uniforme ni Mariel. Ayun po ka barangay, yun po ang inaano ko kasi hanap buhay po namin ito. Nahiya na po ako dun sa taong ko, kinukulit ako. Pura ko, sa pasensya na ako pag nakalog, kailan pa niya. Sabi ko, ano na lang ako ang buhay. May hinaan din po ako kasi lahat-lahat may problema ang mga ko. Sabi ko laban lang po. Sabi ko, laban lang po. Kaya ko po yun. Kaya naiiyak po ako sa kahirapan talaga ngayon. Sabay-sabay estudyante, lahat na po doon. Sabi ko barangay, sabi ko sana po, dagdag pa ang lakas ko na. May sideline pa akong iba, bukod sa kalakal. Sina Ate Jinky nga, naunawaan ko yung mga sinasabi. Talagang napapabalik na siya napapauwi na ng Iloilo. Gusto na niyang umuwi talaga ng Iloilo dun sa pamilya nila. Hindi ko po pipigilan kasi ang ko man po, hindi niya iwanan si Junjun kasi pag iniwanan man po niya yan, pag-asawa man niya yan, kasama niya. Kung gusto niya bumalik, hindi ko man po pipigilan kasi hindi sila sanay dito sa Sa Bicol.
Doon ko ang ano nila, doon garo ang gusto nila, hindi ko po pipigilan. Kasi doon daw sa Iloilo, may bahay sila doon. Hindi na sila magre-rent ng bahay nga naman. Hindi tulad dito, natuluan yung bahay nga naman nila. Hindi, wala pa naman kami ano ipagawa yan. Mga Kaya nga. mga yero-yero nga sa akin pa yan. Hindi, Kaya nga. tinapal ko muna kasi magkakabarasa sila. Katulad nga, may bagyo tayo. Kaya po nga Di, kabarangay ay. problema talaga. Naintindihan ko yung mga pinagdaraanan nitong pamilyang ito ni na Ate Kaya Jinky. gusto ko man po nakauwi sila dito, ipon-ipon para po si Junjun po baga kabarangay, palaging stress po baga po nakatulala. Sabi ko, pauwiin ko kaya mag-iina para kako masaya. Masaya man nga si Junjun kaso lang, hirap ang buhay. Naghihirirap sila. Kaya sabi ko, kung ako lang bagay, ano, bakit ko hindi kasi kayo, ay isa din akong naghihirap, dami ko din estudyante. Imagine, 8 kayo pala dito. Yung 8 yan, ikaw ang kumakayod. Kaya po, kaya mabuwala man ako. Mabuti andyan si Kuya Ramil kahit pa paano, umaalalay sa'yo. Ay, Driver mo dito sa hauler. minsan po nga masakit ang paa niya, siguro sa sobra din na ano, kaya sabi ko, pag ano po ba, anuhin namin ito kahit tarapan mahanap akong pang kasi sa sobrang init, hindi niya kayang. Kaya nga, yung mga ganyang stroke patient kasi, delikado talaga yan sa heat stroke. Kaya kahit Sobrang init. kaya po nga kabarangay, sabi ko, hindi tayo kako ano sa hanap buhay nito kasi kako ilang buwan pa, taon pa ang ano na may mga estudyante. Wala sa Tagal-tagal pa ang sakripisyo mo, Ate Malu. No? sa 3 estudyante mo. Tapos si Kuya Ramil kulang po nga sa kanila ang may sakit. Yung maintenance niyan, siyempre kailangan hindi malilipasan ng pag-inom ng gamot. No? pag hindi Pagkain pa ninyo. ano lang ginagaano ko na lang herbal. Ako inumin rito itong guyaban ano para kako makatulong-tulong. Pag wala akong gamot sa kanya mapainom. Para kasi noon ano mo niya palagi po siya hindi pa siya nagme-maintain ng gamot. Inaano ko mga herbal. Para matulong din sa kay para daw maganda sa katawan niya. Ayun. Kaya ako na lang po na sariling mag-ano ng mga gamot niya pag wala akong pambili. Ito yung mga kapatid ni Kuya Ramil, bagong dating. Ito galing Manila. Tapos itong lugar na to, may magtatayo din ng bahay galing Manila, kapatid ni Kuya Ramil, ano? Tapos kapatid ni Kuya Ramil, si ano, dumating. So, mga kapatid ni Kuya Ramil, halos nandito na, sa isang compound na kayo, ano? Isang kumpon na po. Masaya. Masaya po, pero Oo. hirap sila sa... Pero siyempre, mahirap maging masaya kapag ka naghihirap ang pamilya, ano? Hindi totoo yun na kahit mahirap pwedeng magsaya, walang ganon. Hindi totoo yun. Hindi po totoo. No, Kasi hindi totoo ang yun. Pinagdadaanan po puro pamilya. Oo. Sa panahon ngayon, kung gusto mong maging masaya, dapat kumpleto sa pangangailangan. Pagising mo pa lang sa umaga, magkakape ka, kailangan mong bumili ng kape, Ay, di bumili ng asukal. Wala na mga kaping, hindi na kami nakapi. Ano na lang tubig, maligam-gam kami ni Agum. Oo, ganon. Hindi na po kami nakapi kasi wala man pambili. Ay sabi ko sa eskwela na lang. Kahit kako, makakalaan kami ng ano, tig-isa kami sa ludsod, tig-isang saging. Ilang beses ko ba kayong nakita na nasa pangangalakal nakaupo lang sa tabing kalsada. Ay gutom May hawak na tinapay, mineral water, no? na po kami noon. Ay sabi ko, Agum, Tanghalian na. mag-aalauna na. Ay nako, Kuya Ramil, pagod na pagod do, tingnan mo. Di ka naawa kay Kuya Ramil? Ay, sobra pong awa na awa po ako dyan kasi lang po ngayon. Sabi ko, Agum, tiis tayo kasi kako wala man. Pabaya mo na siya dun sa girlfriend niya. Ay, hindi po. Hindi ko po ibibigay. Ano mo naawa ka? Kasi kahit nga na ano na siya, na-stroke sa akin pa din. Sabi mo naawa ka. Ayaw mo bang maging masaya man lamang si Kuya Ramil? May masaya po, pero wala nang ganun. Wala. Joke lang, Ate Malu. Ano lang po, Pinaano lang kita, pinatatawa lang kita at ramdam na ramdam ko rin ang bigat ng iyong problema pinagdadaanan. Paano wala si Mariel? Iwan ko na lang sa iyo itong 1,000 pesos dito pang uniforme ni Mariel. Po. Bigay to ni Ma'am Shirley. Yung po nga nabanggit niya sa akin, ako, bayaan mo ka ko, Mariela. Bigay to ni Ma'am Shirley, ha? Po. Itong 1,000 pesos dito. Sabi ko, 1,000 pesos na lang at si Ate Malu naman mayaman na yon. Mayaman po sa pagmamahal. Oo. Ito Ate Malu, o yan ha.
Biling mo ng uniforme yung bata, ha? Ay, sa Si Mariel. Pagbalik ko dito, suot na ang uniforme, ha? po. Oo. Biyan, bibilang ko po. Baka po mapunta kami doon mamaya. Oo. Ayan. So para bukas, may uniforme na siya. Siya na lang yata walang uniforme sa school. Eh, mayroon po. Yung po nga uniform niya, yung Ah, yung luma. pinabi ko, pagpasensya ka na bunso kasi kako, sabi ko, pag nakaluwag tayo, bakit? Bilang kitang isa-isa. Ayun. Hindi naman po nareklamo ko. Ay, Magaling, mabait na bata. Kasi may mga bata ngayon, kailangan pagpas bagong... Bago lahat. O bago lahat, Ay, si no? Mariel po, mama, Nakakaunawa. nagbili po siya yung anyel, yung pangpakulay. Oo. Tingnan mo, maputi na. Wow, may diskarte yung bata. Kaya po yun ang ginawa niya. Kaya mama, may dalawa siyang t-shirt. Mama, pinaputi ko na. Mm. Kasi po sabi ko, salamat anak ko kasi alam ko naman niya, naghihirap muna tayo. Sabi ko, Tama, tama. Luwag at pag nakaano lang kako kasi kako si papa mo kahit ganyan nagkakahanap buhay kami. Mm. Ang ano ko lang po kabarangay sa mga nanonood po na tumutulong po sa akin. Humingi po akong kaunting tulong din po sa hauler namin na may bayaran po kami. Inaano na po ako, wala pa man po akong maibayad kasi po tama lang sa mga estudyante ko sa pang-araw-araw namin, hanap buhay. Kaya kulang pa po. Kaya nakakatok po ako sa iyong mga puso, sa manunood, kay Ma'am Shirley, kay Sir Craig, kay Ma'am Puslidis. Sa inyo po lahat, na kumakatok po ako na humingi po akong tulong. Kasi po hirap po ako ngayon, nahanap buhay po namin. Ano po ang kahit po lublihin namin ang umaga hapon, kulang pa po. Sige po, no? Kuya Ramil, tulog, oh. Napagod-pagod siya. Pagod-pagod, ano? Nakikipag-anuhan sa ako man dun sa loob. Kaantay po. Alis na rin ako. Kasi po kabarangay sa lahat. Di ko na kausapin si Kuya Ramil at tulog, no? Kadarating nyo lang ba? Po, lang kami ng tubig sa puso. Wala po namin na ituloy. Daming halaman dito kay Ate Malu. Daming bulaklak. Bulaklak po sili. Asan po si Mama Will? Kabarangay. Hindi po sumama. Tara na po, mga katungan. Thank you for watching.